If He is the Son of God, He is supreme. Siya yung Lord mo, siya yung Father mo, siya yung best friend mo. Meron ka pa bang katatakutan? Wala na. Amen. Kaya yung 3 ways po natin, how we can disciple others is by applying the Great Commission to our lives. Tatlo lang po yung points ko po dito. Ang una is to go, pangalawa, baptize, and ang pangatlo po is to teach. It is important po to point out na yung going po, it doesn't always mean maglilive ka ng country mo. In other words, Jesus was showing that Christianity isn't exclusive in one race, one ethnicity, or one country, but it's all for all people po to. Sa lahat po ng mga people na nai-interact po natin every day. It is urgently, God is asking us to reach them. Amen? So, who has God placed around you and how can you reach out of them today? Paano kaya natin sila ma-reach? Unahin po muna natin, go. Pakisabi po, go. Go. And make disciples. Make disciples. So yung go po, ito po ay verb, an action word. Pag sinabing action po siya, ongoing po siya. Hindi ka naka-idle dito. So this verb is showing that we disciple others by developing our relationship with them, with people. So, how? Paano tayo makakapag-develop ng relationship natin sa mga tao na ito? Binanggit po sa 1 Corinthians chapter 2:16, kailangan po natin na hindi po tayo nagko-conform sa mundo na ito, but we must have to transform by our renewing our mind. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 2:16, I have the mind of Christ. Bakit? Kasi tingnan niyo yung pag-iisip po natin noon before, nung wala pa talaga tayong personal na relationship sa ating mga buhay. Ano po yung mga pag-iisip natin? Bahala na. Go lang tayo ng go sa mga decision natin, ano? Pero, ngayon na meron tayong mind of Christ, kahit na dumating ka sa depression, kahit na dumating ka sa pagka-stress, alam mo na meron kang pinangahawakan ng word of Christ. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed. In Jesus' name. You are healed. Lagi po natin tatandaan, wag po tayong pagpatalo sa atin pong iniisip. So sinasabi niya, go and make disciples. Pag sinabi niya, God, to make disciples, you need to be unite sa kanyang spirit. Hindi po tayo rebel. We have to be submissive sa kanyang espiritu. Pag sinabing disciples, we are a lover. Ito po yung makukontribute po natin para makapag-develop po tayo ng relationship sa tao. Yung love natin, pagiging giver natin, we help at all times. Kahit hindi tayo bigyan ng kapalit, we do good to others. Tingnan mo yung katabi mo. Disciple ba yan? Amen. Tingnan mo nga, parang pangmatigasan ba yan na soul winner? Hallelujah. So we have the mind of Christ. So papaano? Ano pa? We have to reach them. We have to reach them out. Sabi niya sa Luke chapter 4 verse 18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, and the blind will see, and the oppressed will be set free, and the time of the Lord favors has come. So kasama natin ang Espiritu ng Diyos na makapag-reach out tayo sa mga tao. At sino yung mga tao nga ito? Ulitin ko, sa Tagalog, ang sabi niya, yung mga mahihirap. Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Alam niyo, kaya bakit niya binanggit ang mahihirap? Kasi minsan mahirap yung ating pag-iisip. Kailangan, ang ipag-iisip natin pang mayaman. Malaki yung vision natin. Amen. Kaya pag sinabing mayaman ka, ibig sabihin, kitang-kita sa'yo si Kristo na mayaman to. Amen. Kasi anong gagawin mo sa
pera kung ang kaluluwa mo naman ay masusunog sa impyerno? Kaya sabi niya, ipangaral mo ito sa mahihirap. Dahil ang totoong kayamanan natin ay matatagpuan lang natin kay Kristo. Pangalawa, sabi niya, ipangaral mo ito sa mga sinubo kayo upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Bakit bihag? Dahil marami sa atin ang alikid pa rin ng kasalanan. Ipangaral sa kanila na ang mga bulag ay makakakita. Yung magkaroon tayo ng bukas na kaisipan sa katotohanan ng Panginoon. And then isinuga niya tayo upang palayain ang mga inaapi. Parang feeling mo rejected ka. Takot na takot ka. Ipahayag mo na malapit nang dumating ang ating Panginoon upang makasama natin siya sa kanyang kaluwalhatian. So we need to reach them out. Amen? So sabi niya, I would think it is greater happiness to gain one more soul to Christ than mountains of silver and gold to myself. Why is it a greater happiness to gain one soul to Christ? Kasi if you get one more souls, or mawin natin yung asawa natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, o yung mga pamilya natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, o yung mga kaibigan natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, o yung mga kapark natin, o yung mga kaibigan natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, mas maganda yung ibinigay mo sa kanila na magandang buhay. At yun ay yung makita nila yung eternal life na kasama si Jesus. Amen. So, ang pera, ang lahat ng bagay, ang lahat ng yaman sa mundo, hindi natin madadala sa libingan. Pero, yung kaluluwa natin, madadala natin sa kanyang kaharian. Amen. So, baptize them. Sabi sa Matthew 28:19 verse B, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Get one more. Bakit get one more? Kasi nagkakaroon tayo ng maling kaisipan pag sinabing baptize. Ano nga ba yung ibig sabihin ng baptism? Yung ba yung pag idadangkay, lulublob ka sa water, tapos sasabihin mo, oh yes, born again na ako. Alam niyo po, yung pagbabaptize po sa tubig, ito po ay yung public confession mo lamang to, that you are confessing that Jesus is your personal Savior. Pinapakita mo lamang yung faith mo dito. Alam niyo po, yung baptizing po, ang purpose po niyan is yung outwardly express yung inward change of your heart. A change of heart. A change of heart. Dahil it is both symbolic ng expression of your faith, your act of obedience, yung iyong pag-surrender, yung pagre-repent mo, and even yung magkaroon ka ng decision mo that this is, ito yung decision mo na you make Jesus as your personal Savior, to follow Christ, na ma-follow mo si Jesus Christ. So alam niyo po, bakit binanggit niya po dito yung the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, para maging united po tayo, at nais ng Panginoon na ang kanyang anak ay gawin niya na iisa yung ating gawin niya na iisa ang ating espiritu. Kung imagine niyo kung hindi naging submissive si Jesus sa ating pong Panginoon, sa kanya, sa the Father, magkakaroon kaya ng pagkatagumpayan ng ating Panginoon? Ba't hindi siya naging rebelde? Ba't naging submissive po siya? Amen. So, ang sinabi rin po dito, we have baptized them, we have to identify them with Christ. For we died and were buried with Christ by baptism. Baptism matters. Bakit? Dahil si Jesus mismo na-baptize siya. At even pati yung mga disipulo, ang sabi ni Jesus, he commanded his disciples that they have to baptize them. And ano pang sinabi niya? Katulad ng binanggit ko, this is a public act to identify that we are identified with Jesus Christ. Alam niyo po, meron po akong isang kwento po sa inyo kung paano na-identify ang babae na ito, na siya talaga ay isang example na tinanggap niya at nabago ang buhay niya dahil kay Kristo. Ito po ay kwento po ng isang babae na meron po siyang asawa na lasenggo. So ngayon, pumasok yung asawa ng madaling araw, lasing na lasing. Ang pangalan niya si Mario. Tapos sumigaw siya, sabi niya, Maria!
Ayan, para kayo nagigising ha. Maria! Bili mo ako ng alak! Bili mo ako serbesa! Nabubuwasan na ako ng boses ha. So ngayon sabi nito, itong, syempre, uungas-ungas pa yung babae. No? Mario, madaling araw na. Ibili mo ako ng alak! Yan. So ngayon, nasabi nito, okay, nag-pray siya. Sabi niya, Lord, sana ako bibili ng alak. Sabi na ako bibili ng serbesa. Sinagot siya ni Lord, 7-Eleven. 24/7 sa Pilipinas kasi. No? O diyan, tapak na siya, nabihis siya. Tapos binili pa niya ng pulutan. Pagdating sa bahay, ay, pinagluluto pa niya ng pulutan. Saya pa niya siya kahit na medyo pupuyat-puyat siya. Tapos ano sabi nitong, magkasama siya sa bahay, nagising. Sabi niya, ano ba yan, Maria? Bakit ganyan, bakit saya ka pa rin kahit na ginaganyan ka ng asawa mo? Sabi ni Maria, alam ko, sa langit ang punta ko kasi Christian ako eh. Pero yung asawa ko na yun, hindi yung Christian, sa impyerno yung mapupunta eh. Kaya pinapasaya ko na siya ngayon pa lang. Pero alam niyo, yung lalaki na yun, habang sa kanyang pag-iinom, sa kalasingan, sa kanyang espiritu, sabi niya, Lord, tumawag bigla sa Panginoon. Naku po. Panginoon, hindi ko alam at ganyan yung asawa ko. Puro kapag-gatihan ako at binibigay. Panginoon, kahit kailan hindi ko siya nakita nagreklamo. Masaya palagi, Panginoon. Panginoon, tulungan mo akong mabago. Hindi ko kaya ang ginagawa ko sa asawa ko. At nung araw na yun, kahit nalasing siya sa espiritu ng kanyang kalasingan, nabago ang buhay niya, tinanggap niya ang Panginoon. Bakit? Dahil merong isang asawa na kahit kailan hindi sumunod.